Ganyan po sila para sa ating ika-188 day na ating sharing ng devotion video and katatapos lang po ng ating discipleship lesson and then tayo umattend ng prayer meeting sa church. Ayan. So, medyo maulan po dito sa ating lugar but thanks God dahil naisagawa po natin ang maayos at victorious ang ating mga gawain and talagang nakaka-bless ang buhay ng ating mga tinuturuan ng discipleship dito and hopefully and God willing ay matapos natin ito hanggang sa ating pananatili dito sa Pilipinas. So, bago po tayo magpasimula na ating pag-aaral at pagbubuli-buli ng salita ng Diyos, ay wag po natin kakalimutan ang manalangin at magpasalamat sa ating Panginoon para sa pinagkaloob niyang araw sa atin at napagtagumpayan natin. So, let us all pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito po kami Panginoon, nagpapasalamat, pinupuri at dinadakilan inyong dakilang pangalan. At ngayon Panginoon, salamat sa buhay, kalakasan at hininga na ipinagkaloob ng Panginoon, sa mga blessings Panginoon, ganyan din sa mga challenges, test, and pagsubok sa aming mga buhay Panginoon. You know Lord God that everything happens for a reason and you have a great plan for us Panginoon. Ganyan din po Panginoon, salamat sa buhay ng mga estudyante, Panginoon, that willing to learn and to deepen their relationship to you, Panginoon. Kayo po nawa ang maghari. Mapapurihan sa bawat buhay ng bawat isa, Panginoon. At hindi lamang nila ito mapapakinggan, Panginoon, na mababasa, Panginoon, kundi maisa sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Tunay na kayo lang ang may kakayahan na makapagpabago sa isang tao sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. At dalangin din po namin, Panginoon, na gabayan ninyo ang gagawing pag-aaral ngayong gabi, Panginoon, at hindi ang aming kaliningan o glory ang makita ng bawat tao, Panginoon, kundi ang inyong kaluwalhatian at inyong glory ang siyang masaksihan at maintindihan ng bawat isa, Panginoon. Habang buhay po kami po lang hanggang magpapasalamat sa Panginoong Yesus dahil sa kanyang pag-aalay ng kanyang buhay para sa katubusan ng aming kasalanan sa kabila ng hindi kami karapat-dapat dahil sa aming mga kasalanan, Panginoon. Ngunit isinakripisyo niya ang kanyang buhay, Panginoon, para sa amin na hindi iniisip ang sarili niyang kapakanan kundi ang para sa nakararami at sa sangkatauhan, Panginoon. Ngayon din po, Panginoon, nagpapasalamat kami sa banal na Espiritu, siyang lumulukob sa amin at naggagabay sa amin, Panginoon, upang ang aming magawa ay ayon lamang sa inyong kalooban, Panginoon, at nakakapagpasaya at masamyang handog sa inyo, Panginoon. Anumang gawa ng kaaway, aming winawasak, Panginoon, na nais mang-istorbo, Panginoon, o maging reason, Panginoon, upang hindi kami magpatuloy, Panginoon, sa paglilingkod sa inyo, Panginoon. But we know, Lord God, that we can do all things through you who strengthen us. Ikaw ang mataas, mapapurihan sa aming gagawing pag-aaral na ito, Panginoon. This we pray in the name of Jesus Christ. Amen. So, narito po tayo sa Lucas 21:15. Ayan. Sapagkat bibigyan ko kayo ng pananalita at karunungan hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa inyong mga kaaway. Message, dahil bibigyan daw tayo ng pananalita at karunungan ng Diyos na hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman na iyong mga kaaway. Application, naranasan mo ba na bakit kahit anong hirap ng sitwasyon ay nakakapagsalita ka pa din ng mabuting balita ng Diyos at pasasalamat sa Diyos? At kapag may mga kaaway ka, ay napapahiya sila dahil ang Diyos ang nagtatanggol sa iyo. Kaya ang ating magagawa ay walang hanggan na pasalamatan ang Diyos at ang Panginoong Yesus dahil sa mga biyaya at pagliligtas o pagtubos sa ating mga kasalanan. Kung tayo ay nangangailangan ng karunungan, humingi tayo sa Diyos at kampante kang humingi dahil matibay ang relasyon mo sa Diyos. Gaya ni Jesus, na kaya niyang ipagtanggol ang ebanghelyo mula sa mga nagnanais na siya ay ipahamak o mapahiya. Gayon din naman, ang karunungang nagmumula sa Diyos at ipagkakaloob sa atin ay walang kapantay at kayang ipagtanggol ka sa mga umaaway sa iyo na nais na ipahamak ka o mawalan ng pag-asa sa buhay. So, purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos, diba? So, yun na nga. This is what we call a promise of our Lord Jesus Christ or ng ating Panginoong Diyos para sa bawat mga mananampalataya o matibay ang pananalig sa Kanya, di ba? Nasabi nga, ask, which is ask, seek, and knock, di ba? Kung tayo ay nangangailangan ng karunungan, ng pananalita na maaari nating sabihin or gawin on that specific
situation. Ayan, at sabihin na natin ikaw ay may tendency na mapahamak dahil halimbawa merong nagsalita sa iyo ng against sa iyo or maaring makasama sa iyo, maaring makasira sa iyo. Pero sabi nga, ang Diyos will be the one who will fight for our battle, di ba? Hindi tayo. Kasi kung tayo lang at maaasa lang tayo sa sarili nating kakayahan, hindi talaga natin kakayanin at hindi natin mapapagtagumpayan ang anumang mga pagsubok o persecution na yon na ibinibigay sa atin ng kalaban ni Satanas o ng kanyang mga kampon na ginagamit upang panghinaan ka ng loob o mawalan ka ng pag-asa, di ba? Halimbawa, may mga situation na ikaw ay masasaktan, may mga situation na ikaw ay mapapahiya, may mga situation na ikaw ay may tendency na mapaaway o mapunta sa gulo, di ba? Pero sabi nga, ang Diyos ay laging magkakaroon ng way out, magkakaroon ng escape ka mula sa ganon kasalimuot na sitwasyon, di ba? Ang Diyos ay may gagamiting tao, may gagamiting sitwasyon para sa gayon ay makalagpas ka doon sa challenging moment of your life, di ba? And yun nga, di ba, magtataka ka na, uy, paano ko to kaya napagtagumpayan yung ano na yun, yung sitwasyon na yun? Kung iisipin, yung sitwasyon na yun ay sobrang mahirap, di ba? Parang kung sasabihin na iba, dead end na. Parang wala nang pag-asa, wala na, ending na, di ba? Wala na talaga akong paraan para makaligtas or makaalis sa sitwasyon na to, di ba? Pero maa-amaze ka na lang when God uses some people, uses a situation, at ikaw ay makakalagpas doon sa challenges na yun sa buhay mo at mapapasabi ka na lang na thank you Lord, di ba? It's really all worth it na isandig natin ang ating pananalig at pananampalataya sa ating Panginoon dahil nakasisiguro tayo na ang bawat challenges sa buhay natin, kung paanong nagtagumpay ang ating Panginoong Hesus sa pagtubos sa ating kasalanan sa krus ng Golgota o Kalbaryo, ganun din napapagtatagumpayan natin kung ano man yung ating mga magdadaanan sa buhay, di ba? So talagang sabi nga, stand in your faith, keep your faith to the Lord, dahil hindi niya tayo iiwan, ni pababayaan mo. Maaring sa iba na wala pang pananalig o matibay na relasyon sa ating Panginoon, parang sasabihin nila, imposible, hindi mo kaya yan. Di ba? Sasabihan ka nila ng mga salita na makakapagpahina ng loob mo, na makakapagpawala ng iyong pananalig, at mapapatanong ka marahil sa sarili mo na kaya ko pa ba? O makakalagpas pa ba ako sa pinakamahirap na sitwasyon ng buhay kong ito? Pero kapatid, lagi mong tandaan na sa Panginoon, walang mahirap, walang imposible. Kayang-kaya niya na gawing posible ang lahat ng bagay. Sabi nga sa kanta, posible kahit imposible, kaya kahit di na kaya sa Panginoon, di ba? Kung sa sarili natin tayong lakas, talino at kakayahan mananangan at pananalita, tayo ay maaaring mag-fail. But sabi nga, love never fail and all the promises of God are yes and amen in Christ Jesus, diba? And lalo na kapag ang yung may pinapahayag at sinasabi sa inyong kapwa ay nakasandal or nakasandig sa mabuting balita ng ating Panginoon. Kailanman hindi ka mapapahamak, kailanman hindi ka mawawalan ng kaibigan ay pagkakalob sa iyo ng ating Panginoong Diyos, dahil ang Panginoon nga ang may likha ng lahat, di ba? Ang talino mo na yan, ang kakayahan mo na yan, ang liksi o lakas ng katawan mo na yan, ang haba ng iyong buhay ay nakatala at nakasulat sa ating Panginoon. Siya ang may akda, siya ang author and finisher of our life and our faith, kaya nakasisiguro tayo na ang buhay natin ay secured sa ating Panginoon, di ba? At lalong higit, it was sealed by Jesus for what He has done on the cross para tubusin tayo, at mas lalo pa itong pinagtibay ng pagdating ng banal na Espiritu na sumasa atin upang ang ating magawa ay ang mga fruit of the Holy Spirit, di ba? At makikita sa atin ang mga katangian ng Christ-likeness, di ba? Na kung ano ang mga katangian ng ating Panginoong Hesus, ay siya din nating tataglagin at makikita ng kapwa natin sa atin, and they will be amazed and ma-encourage mo sila to be near and to have a deeper relationship with God and sumunod sa kalooban ng Diyos sa kanilang buhay, nang sa gayon, ano man ang mga pinagdadaanan ng bawat isa ay kayang-kaya dahil kasama natin ang Diyos. So,
Hanggang dyan na lamang po at nawa ay may natutunan kayo sa ating sharing ng devotion video ngayon. Although it was a little bit short dahil limited ang ating time. Plus, ayan, alam niyo po sa Pilipinas, masyadong mahilig at mapagmahal sa musika ang mga Pilipino. Kaya ayan, madalas po ayan, may mga video okay sa paligid. Kaya para makakonsentrate tayo, inintay natin yung moment na may quiet time talaga tayo para makapag-meditate ng Word of God. So, let us close into prayer ang ating pag-aaral at pag-devotion ngayon. So, Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa amin na namang muling tinalakay, Panginoon, na inyong mga salita, Panginoon, na tunay nga, Panginoon, na kayo ang magkakaloob sa amin, Panginoon, ng mga pananalita ng karunungan na magagamit namin upang maipagtanggol ang aming sarili at hindi ito matatalo ng aming mga kalaban, Panginoon, sapagkat naghahari pa sila dito sa mundo, Panginoon, because everything was fallen. This world is fallen. We are fallen, Panginoon, but for those who accepted your Son Jesus Christ as our Lord and Savior, nakasisiguro kami, Panginoon, na kami ay silyado ng inyong banal na Espiritu, silyado ng dugo ng inyong bugtong na anak na si Jesus na siyang tumubos sa amin, kaya anumang gawa ng kaaway, Panginoon, ay hindi magtatagumpay sa aming buhay. Kaya din po, Panginoon, dinadalangin namin ang lahat ng dumadanas, Panginoon, ng mga pinansyal na mga problema, Panginoon, ang sa trabaho, mga utang, Panginoon, sa negosyo, Panginoon, at mga balak ng ipagawang mga bahay, sambahan, mga iglesia, Panginoon, at mga paaralan, mga ospital, Panginoon, na makakatulong upang mapalawig, Panginoon, ang aming pananampalataya. I we know, Lord God, that you will provide for everything that we need. Kaya din po, Panginoon, ng mga nagbabalak na bumili ng mga sasakyang pandagat, panghimpapawid, upang lupa, Panginoon, upang maabot ang lahat ng panig ng mundo na mayroong tao, Panginoon, na maaaring bahaginan ng inyong mabuting balita o ebanghelyo, Panginoon, Lord God, may pagkakaloob mo po ito sa bawat isa, Panginoon. Ngayon po, Panginoon, dinadalangin namin ang lahat ng may mga sakit at karamdaman, ito man ay malubha o hindi, Panginoon, physical man, mental o spiritual, Panginoon. We know, Lord God, that you are our healer, Panginoon, at sa inyo, Panginoon, by the stripes and wounds of your Son, Jesus Christ, we are healed, Panginoon. We are secured, Panginoon, na kami pinagaling na. At kung ang kalooban niyo po, Panginoon, ay mamahinga na at magpunta na sa inyong karian ang aming mga kapamilya, kakilala, Panginoon, o mahal sa buhay at makikilala, Panginoon, ay tanggapin nawa ng maluwag sa kalooban ng mga mahal sa buhay ang pagkawala o pagpapahinga ng kanilang kapamilya, Panginoon, na yon ang naging solusyon, Panginoon, upang sila ay makalagpas na sa kanilang mga paghihirap, Panginoon. Ganun din, Lord God, dinadalangin namin ang lahat ng mga pastors, misyonero, Panginoon, prophets, evangelists, Panginoon, mga preacher, Panginoon, at kahit mga ordinaryong tao, Panginoon, that is serving you, Panginoon, that is glorifying you, Lord God, at inaabot ang lahat ng tao sa lahat ng panig ng mundo, Panginoon, maging sa iba't ibang planeta na mayroong tao, Panginoon, o kahit sa buwan, Panginoon, ay aabutin ng bawat isa. Kayo po magpo-provide at mag-iingat sa bawat pamilya namin, Panginoon, sa anumang mga pangangailangan sa pagta-travel, Panginoon, at lahat ng mga provision, Panginoon, ay pagkakaloob mo sa bawat isa. We pray also, Lord God, para sa lahat ng mga bansa, ang bansang Pilipinas namin ito, Panginoon, na magkakaroon ng progression, Panginoon, na economic growth, Panginoon, mula sa pinakamataas na pinuno, Panginoon, sa presidente, hanggang sa pinakamababang parte ng lipunan, Panginoon, ang mga mamamayan at pamilya, Panginoon, ay alam namin, Lord God, na kayo po, Panginoon, ang siyang gagabay, Panginoon, upang magamit ang bawat isa to become a disciple of you, Lord God. Pinadalangin din po namin, Panginoon, ang bansang Israel, Panginoon, your chosen country, Panginoon, your chosen holy land, Panginoon, na mas marami pang mga Israelita, Panginoon, ang tatanggap at kikilala sa inyong anak na si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Kaya dito, Panginoon, dinadalangin namin, Panginoon, ang lahat ng mga body of Christ, Panginoon, sa iba't ibang panig ng mundo na ginagamit upang ma-expand ang inyong kingdom here on earth, Lord God. Kayo po ang siyang gumabay sa bawat mga miyembro, Panginoon, at mga gawain o mga binabalak na plano ng bawat body of Christ, Panginoon, upang lahat ng tao, Panginoon, ay
gawin ang inyong Great Commission that go therefore and make disciple of all nations. At ano man po, mga secret prayer and petition ng bawat isa ay tinataas at pinudulog namin sa inyo at alam namin, Panginoon, na sinagot niyo na, Panginoon. We honor you, we glorify your holy name, Lord God. Ikaw ang mataas at mapapurihan sa aming buhay. This we pray in the name of Jesus Christ. Amen. Good night pa sa ating lahat and God bless. Bye-bye.